Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito kay Senator Tito Soto, ang napipintong maging president ng 28th Congress, Senate President. Meron ngang chismis ngayon na parang nagipag-arigluhan si Escudero daw na term sharing sila ni Tito Soto. Kung sakaling si Tito Soto ang manalo ay pwede bang term sharing na lang? Pwede bang ganon, dalawang Senate President? Well, chismis lamang yan na narinig natin dito sa One News TV channel. At ngayon natin pakinggan ang kanilang panayam kay Tito Sen tungkol sa dapat sanang ginawa ng 19th Congress. Ginawa ni na Escudero at mga 18 senadors na kakampi niya ni BP Sara. Hindi dapat nila ginawa yung ginawa nila, at bagkos ito ang kanilang gagawin. Atin pakinggan si Tito Sen. Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules, court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules, Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor, dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. You only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan iti-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Ito mga kababayan, itong Committee on Rules, sino bang nandyan? Yan ang hindi natin alam eh. Ayon kay Tito Sen, ang nandyan na na-assign ng mga senador ay belong to the majority. Kasi majority rules ang sa Senado eh. Kapag majority, yun ang masusunod. Committee on Rules, sino kaya ang mga ito? Ay siyempre hindi ito sila bongo kasi minority sila. Kaya hindi na siguro ito inirefer ng President ng Senate sa Committee on Rules, kasi baka maka points pa, di ba? Makapunto pa si Risa Hontiveros niyan. Ngayon, tatlo pala ang nilabag ng 19th Congress eh. Una, nilabag nilang batas sa konstitusyon. Pangalawa, batas sa impeachment rules. At pangatlo, batas sa Senate rules. Tatlo pala ang nilabag nila, sabi ni Tito Sen. At hindi lang yan meron pang iba dyan na nilabag nila na hindi natin alam. Kahit nga itong Senate President pala ay hindi siya dapat mangunguna kasi nag-preside lang siya eh. Ang makapangyarihan sa Senado ay ang mga senador at hindi pala ang Senate President. Akala naman natin kung anong desisyon ng Senate President ay masusunod eh. Hindi pala ganun. Ang pinakakatawan ng Senado ay ang mga senador na nandyan, at ang Senate President siya ay presiding officer lamang. Yun ang sabi ni Tito Sen. Kaya dito malalaman natin na mas maalam pa pala si Tito Sen kay Escudero eh. Ganyan talaga kapag nagkaedad ng tao ay meron ng wisdom. Si Escudero, ilang taon pa ba yan? Mga 50 pa yan eh. Si Tito Sen nasa mag-70 na to. Kaya kapag tumatanda ang tao ay tumataas ang wisdom. Parang alak lang yan, parang bino. Kapag tumatagal ang tunay na bino ay sumasarap eh. Kaya ganyan. Ang mga marurunong ay yung matatanda. Katulad ni di ba, iba ang karunungan marunong din ng mga kabataan, pero iba yung karunungan nila, hindi wisdom. Iba kasi ang wisdom, ang karunungan ng wisdom ay iba, nakukuha sa experience yan. Ang karunungan ng mga bata ay nakukuha lang sa internet, sa school, sa mga kabarkada, ganun yun. Pero ang wisdom, accumulated yan through the years of experiences. Yan ang dyan. Kaya bilib din ako kay Tito Sen, kahit hindi ito attorney, di ba? Nagbabasa lang pero matalino.
Kaya pala naging Senate President noon. At ngayong 28th Congress, siya daw yung ibabalik eh. Yan ang sabi ng karamihan. Alright, so ito, balik tayo sa kanilang talakayan dito ng itong video na ito courtesy ng One News Channel. Atin panoorin ulit. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. That is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority sila. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point one. Okay. Senator Soto, yun nga po ano namin yan na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, ay grabe pa nga sabi niyo dahil talagang kayo'y nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee nung Pebrero pa. No? Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo'y galing sa posisyon na yan, sa tingin niyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad nagawa na ganun, nasa proseso naman yan? Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung nirefer niya. Noong araw din na yun. Ayan, so ang mali talaga si Escudero kasi siya ang leader ng Senado, siya yung Senate President. Dapat alam niya ang gagawin. Naunang gagawin pala ay i-refer yung verified impeachment complaint. Ibigay yun sa itong tinatawag diyan na Rules Committee. Ang Rules Committee ang mag-i-screen kung anong gagawin, di ba? Kaya sabi ni Tito Sen ba, si Escudero ang dapat magdesisyon noon. Ngayon, bakit hindi ginawa ni Escudero na ipakita muna, ipa-examine sa Committee on Rules? Baka ang nandyan sa Committee on Rules sila Risa Hontiveros at Coco Pimentel eh. Kaya hindi niya binigay. Baka maano pa sila, di ba? Baka hindi matuloy yung plano ng Escudero 18 na ibasura ang impeachment case. Kaya inaano talaga nila, minamapya kung sa salitang kalye pa, minamapya nila ang impeachment. Gusto nilang i-shortcut na basura kaagad dahil utos ni Bato. Dahil utos ni Digong kay Bato, utos ni BP Sara kay Bato. Si Bato palagi ang ano nila eh. Kasi alam naman natin si Bato na parang parot lang yan kung anong sasabihin ng master, ayun din yung sasabihin niya. Di ba yung parot? Parot ba o ano sa palagay niyo si Bato? Anong klaseng ano ba yan, di ba? Kaya Escudero ang mabiblame pala nito. Dito sabi ni Tito Sen. Alright, tapusin natin ang bidyong ito courtesy sa atin ng One News TV channel. Ibig sabihin nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Nasa kamay pa rin ng Senate President And as I said, the Senate President is just the presiding officer, he's not the Senate. Ayan. Let the Senate decide. It should be a caucus, there should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Di ba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano di ba? During the break. Ayan, so sabi nga ni Tito Sen ay kahit 15 minutes tapos na yung pagtingin ng Committee on Rules dyan. Kung ibinigay lang ni Escudero sa Committee on Rules ang impeachment complaint. Kaya hindi na-examine Walang caucus, sabi ni Tito Sen. Dapat mag-caucus muna ang Senado kung ano ang gagawin, pero hindi na, diretso na sila sa motion ni Bato de la Rosa. Di ba, una kaagad si Bato de la Rosa nag-motion na ibasura na, and then sumigunda yung mahaba na liig na tao, yung parang butiki o tuko ba yun? Si Cayetano, nag-motion kaagad make that nag-second the motion. At nandyan pa si Tolentino, nandyan pa si Bongo, nagsalita rin.
Pero hindi nila pinagsasalita si Hontiveros. Di ba nung magsalita na si Hontiveros, inagawan ng pwesto ni Amy Marcos. Ngayon, bakit ginawa yun bakit pinayagan ni Escudero si Amy Marcos na itong i-interrupt ang pagsasalita ni Hontiveros? Bakit natigil ang pagsalita ni Hontiveros? Sabi nga ni Hontiveros, I have the floor. Pero hindi nakikinig si Escudero. Ang binigyan niya ng pagkataon na magsalita ay si Amy Marcos. Talagang napakahayupak na mga tao yan. Walang nakapagsasalita Kahit si Coco, wala. Diretso na basura na, di ba, mga kababayan? Kaya maling-mali talaga ang ginawa pala ni Escudero. Wala talaga yan sa Senate rules, wala rin sa impeachment rules. Ang ginawa niya, hindi sinusunod ang guidelines at lalong labag sa konstitusyon. Kaya nga ang ating pamagat ngayon ay sinasagasaan ng Escudero 18 ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan ang sabi ni Tito Sen. Alright, so anong palagay nyo? Ano ang insights nyo, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Pag-comment na lang sa ating comment section. At hanggang sa muli, ingat ang lahat. Pero bago tayo magtapos, pag-subscribe muna sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.